Hindi na i-close out ng Golden State ang series versus sa Houston. Meron pang isang game at delikado rin ang Golden State next round lalo na si Steph. Another history failed pa para sa Golden State nang hindi makascore ng above 40 points ang mga nasa starter nila. Ito yung pinakamababang points ng starting lineup sa playoffs, pang history pa. Na-limit lang si Steph at si Butler ng 21 points sa buong game. At least hindi nag 3 points si Steph. Hindi na rin pinalaro si Steph at si Butler nung fourth quarter kasi tambak na ng malala. Si Jalen Green halos wala pa rin, si Amen Thompson naman naka 25 points, si Van Fleet 26 at si Dillon Brooks 24 points. So nakita ko lang to sa Xverse na sinabi di umano ni Dillon Brooks na ang Golden State lang ang nag-iisang team na nabalikan kahit pa merong 3-1 lead. Kaso finals yun, hindi sa mismong palaglagan. Inakausahan pa dati ni Draymond Green na sinusubukan di umano ng Rockets na targetin yung injury ni Steph sa kamay. Dalawa kasi yung injury talaga niya, sa kamay at sa tumbong. Tinanong din kasi ng media si Coach Ime kung si Dillon Brooks ba intensyong sinasaktan si Steph or sinusubukang i-injured si Steph. Sabi ko kanina, makalusot man ang Golden State sa next round, delikado si Steph doon dahil posibleng lumala yung kamay niya. Ang isa pa sa mga instruction dati ni Coach Ime, maglaro ng physical kasi hindi tatawag ng foul ang referee. May extracurricular activity si Brooks. Sasadyain niyang banggain si Steph sa isang play kapag tumira. At kapag tumira pa, yung kamay nilang dalawa ni Brooks ay sasadyain pa niyang patamaan kay Steph. Hindi naman direktang sinagot ni Coach Ime yung paratang kay Dillon Brooks na sinasadya niyang i-injured si Steph. Sa isang play no nakarang game, hinampas ni Brooks ang kamay ni Steph. Out of play na yon. Nung papunta naman ang Golden State sa Houston, nakita yung kanang kamay ni Steph na namamaga pa rin hanggang ngayon. Hindi rin kasi sinagot ni Steph kung ano ba yung status ng kamay niya, lalo na yung injury. Shooting hand pa kasi niya yung tinamaan dati. Hindi rin tinanggi, hindi rin naman sinagot ni Dillon Brooks na intentional niyang sinasaktan si Steph. Kung merong may injury, talagang tatargetin niya. Ganyan talaga kapag nagmamahal, hindi mo intensyong masaktan minsan. Lalo pa kasing lumalala yung injury ni Steph sa kamay. Dahil after ng game, nilalagyan ng yelo at bandage yung kanang kamay niya. Mga 2 to 3 weeks ago pang na-injured yung kamay ni Steph. Game 5 lang napansin na sinusubuang i-injure ni Dillon Brooks itong si Steph. Pero game 1 pa talaga yon. Kinall out lang kasi ng isang commentator kaya lumaki sa media. Meron din naman mga play na ginagawa si Brooks na hindi naman matatawag na dirty play or hindi sinasadya. Nung first quarter, nung na-close out nilang dalawa ni Sengun itong si Steph, natamaan ni Brooks yung kamay niya. Doon nagalit si Steph kasi hindi binigyan ng foul. Hanggat hindi kasi nabibigyan ng foul itong si Steph kapag may contact, itutuloy lang ng Rockets yung ginagawa nila, lalo na si Dillon Brooks. Inusog kasi nitong si Shannon Sharpe dahil sabi niya Lakers in 5. Tama din naman, kapag tinagalog mo kasi yon, Lakers sa 5. Hanggang 5 games lang inabot yung Lakers. Kung sinabi ni Shannon Sharpe, Lakers win in 5, yun ang iba. Another legend ang pinabagsak ni Anthony Edwards, si LeBron. After pa ng 2 games na si Rudy Gobert binabangko sa dulo, sa game 5 pa, ayun, pinakain ng todo. Naging food trip sa inside the paint yung Lakers dito kay Rudy Gobert. Wala kasing ginamit na big man. Parang tinimingan pa na yung Minnesota gagamit ng sentro hanggang dulo dahil nga nung nakaraan hindi ginagamit si Gobert, binabangko. Nung nakaraang playoffs, nung nakashoot ng jump shot itong si Gobert, alam na agad ng mga analyst doon na mananalo yung Minnesota kontra sa Nuggets kasi hindi naman usually ginagawa yun ni Tito Rudy. Pinalaro naman ng LA si Maxi Kleber in 5 minutes, no bearing din. Hindi na rin pinasok sa game si Jackson Hayes. Inasar pa ni Mark Williams yung Lakers, nag-post agad pagkalaglag. Hindi pa kasi tinuloy yung trade. Tapos hindi rin naman pala gagamitin si Dalton Knecht. Sayang yung 1 good year pa ni LeBron. Si Edwards naman malas pa sa game, 5 out of 19 sa field. Dino-double team siya kaso hindi na umubra yung depensa na yun ng LA dahil may pangontra na ang Minnesota. Tinawag pa ng mga fans na King Slayer si Anthony Edwards. Iniisa-isa niya yung mga legend ngayon, kasama na dun si Jokic. Upset pa ang ginawa ng Minnesota dahil 3rd seed ang Lakers, number 6 pa sila dito sa standing. Mas kinampihan pa ni Magic Johnson yung Minnesota kontra sa Lakers.
After pa ng game, based sa post-game interview, sinabi ni Edwards na tinalo niya yung best player sa buong mundo at yung best player ever. Yung mga tinagong trash talk ni Edwards, nilabas niya lahat. Mag-iintay muna ang Minnesota sa mananalo sa pagitan ng Rockets at Golden State na another legend ang posible makakatapat ni Edwards. Huwag lang pababalikin sa 3-1 deficit. At sabi nga ni Edwards, humayo kayo at magparami. Time.